Hoy, good day sa inyo mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Another good news na naman mga kamots para sa ating mga motorcycle riders. Base sa balita, inamyendahan na ron ng mga mambabatas ang Republic Act No. 11235 o ang Motorcycle Crime Prevention Act o mas kilala bilang Doble Plaka Law. Inamyendahan na nila yon mga kamots kamakailan lang na hindi na nga tayo nire-require na maglagay ng pangalawang plaka sa harapan ng mga motorsiklo natin. So that was a good news for us mga kamots, no? Kaya naman sa video na ito mga kamos, pag-uusapan nga natin kung ano ba yung mga dapat natin malaman sa Republic Act No. 11235 or Motorcycle Crime Prevention Act o di naman kaya ay mas kilala sa tawag na Doble Plaka Law. Huwag na natin patagalin pa yan, simulan natin. Gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina sa introduction mga kamots, hindi na nga tayo nare-require na maglagay ng pangalawang plaka sa harapan ng mga motorsiklo natin. Pero dapat natin maintindihan mga kamots kung bakit nga ba nilikha itong batas na ito mga kamots. Kung ano nga ba ang layunin nitong batas na to dito sa ating bansa. At kung ano-ano ba yung mga possible na advantages and disadvantages na dapat nating asahan kapag ito ay naging batas na. Dahil nga sa mga lumulobong kaso na kinasasangkutan ng mga motorsiklo. Alam naman natin mga kamos na ang motorsiklo ang isa sa pinakamadali paraan na pwedeng sakyan natin mga kamos in terms of transportation. Pero dahil sa sobrang easy at napaka-convenient gamitin ng ganitong mga uri na sasakyan mga kamos, ito na rin yung mga ginagamit ng mga masasamang loob para sa paggawa ng mga masasamang bagay, mga masasamang krimen, lalo-lalo na dito sa bansa natin. Kaya naman mga kamos, ang mga mambabatas dito sa ating bansa, ginawa at kinreate itong batas na to para makatugon sa lumulobong kaso ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga motorsiklo dito sa ating bansa. It's just a matter of time na lang ang hinihintay mga kamos para maisabatas na talaga itong Motorcycle Crime Prevention Act. Sa ngayon kasi mga kamos, for submission pa lang ito sa ating Pangulo para mapirmahan. After that mga kamos, doon lang posibleng maisabatas itong Republic Act No. 11235 or Motorcycle Crime Prevention Act after malagdaan ng ating Pangulo. Ngayon, ano-ano ba yung mga dapat nating asahan na advantage at disadvantages mga kamots kapag naisabatas na ang Motorcycle Crime Prevention Act or Doble Plaka Law? So, doon muna tayo sa mga advantages. Okay, sa advantages mga kamots, number 1, mas magiging secure and accurate ang ating mga personal information, lalong-lalo na sa database ng LTO. So, sa madaling salita mga kamots, kapag naisabatas na tong Motorcycle Crime Prevention Act or Doble Plaka Law, mas lalong masisecure yung mga personal information natin as a motorcycle rider, yung personal information ng mga motorsiklo natin mga kamots dun sa database ng LTO. Kumbaga, mas lalo pa ito magiging accurate na kung tayo talaga ang may-ari ng motor na yun. Okay, so number 2 mga kamos ng advantages na dapat nating asahan kapag naisabatas na ang Motorcycle Crime Prevention Act or Doble Plaka Law is mas lalo pa tayong susunod sa mga traffic rules mga kamos. Isa din kasi sa mga reason kung bakit kinreate itong batas na to mga kamos marami rin kasi mga kapwa natin motorcycle na pasaway sa kalsada. Yung mga hindi sumusunod sa traffic rules, yung mga tinatawag na traffic rules violators, marami pa rin yan hanggang ngayon mga kamos. Kaya naman isa to sa mga sagot para ma-exam kahit pa paano mga kamos yung mga paglabag sa kalsada tulad ng mga beating the red light na minsan nagiging cause ng aksidente, lalo-lalo sa mga nakamotorsiklo. Sa number 3 mga kamos na advantages ay may iwasan na mga kahit sino mga kamos na may mga masasamang loob na gamitin ng ating mga personal informations. Kasi nga, gaya na sinabi ko siya kanina sa number 1 ng advantages, mas magiging secured na mga kamots yung personal information natin sa database ng LTO. So, ibig sabihin, hindi ito basta-basta magagamit ng mga kung sino man may mga binabalak na masasama, lalo-lalo na kung kasasangkutan ito ng motorsiklo mga kamots, no? So, yung personal information natin, halimbawa, nanakaw yung motorsiklo natin and then ginamit sa krimen, at least mga kamots, mag-trace agad ng LTO kung sino talagang may-ari nun. At malalaman mga kamots kung sino yung gumamit ng motor na yun na ginamit sa krimen. Okay, so pang-apat na advantages mga kamots, hindi man totally mawawala ang mga krimen na kinasasangkutan ng mga motorsiklo. Sa tulong naman ng Motorcycle Crime Prevention Act Law or Doble Plaka Law mga kamots, mas madaling matitrace yung mga motorsiklo na ginamit sa krimen mga kamots, no? Lalo-lalo na kung ito ay nakaw, sangkot sa pang-hold up, sangkot sa mga riding in tandem, mga pagpatay. So, mas madali ngayong matitrace ng LTO yan mga kamots o ng mga kinauukulan. So, panglimang advantage na dapat nating asahan mga kamots is
mas magiging disiplinado tayo sa kalsada. So hindi tayo mangangahas mga kamots na maging kamote sa kalsada, no? Lalo-lalo na kapag naisabatas na itong Motorcycle Crime Prevention Act. Well, kung merong advantages, meron din namang disadvantages mga kamots kapag ka naisabatas na itong Motorcycle Crime Prevention Act o double plaka law. So una, para sa mga nagbabuy and sell o bibili ng mga second hand na motor, particularly sa mga seller, kailangan mo kaagad i-alarma, ipagbigay alam agad sa LTO na na-dispose mo na yung unit na binibenta mo dun sa panibagong owner within 5 working days. Yun yung disadvantage sa part ng seller mga kamots sa mga nagbabuy and sell ngayon. Kapag nasa ibatas na itong Motorcycle Crime Prevention Act na ito na ngayong 2025 mga kamots, no? Kailangan mo kaagad kumilos para ipagbigay alam mga kamots sa LTO, kahit saan namang LTO branch na malapit sa iyo, na na-dispose o naibenta mo na sa panibagong owner yung unit na binibenta mo. Number 2 na disadvantage para naman do sa mga buyer mga kamots na mga second hand motorcycle units. Within 5 days simula nung maibenta sa iyo yung unit mga kamots, kailangan mo kaagad asikasuhin mga kamots yung transfer of ownership ng nabili mong second hand na motor dun sa previous owner or sa first owner mga kamots, no? So ganun kahigpit ngayon mga kamots, lalo na kapag naisabatas na itong Motorcycle Crime Prevention Act. Talagang imamandatory talaga tayo mga kamots na asikasuhin agad yung transfer of ownership ng mga motor, mga second hand na motor na binili natin, para ang LTO naman mga kamots is ma-update agad yung information ng motor from the first owner to new owner. So tayo yun yung mga nakabili mga kamots, para mailipat ka agad sa pangalan natin yung mga motor na nabili natin. Ang nakikita ko kasi disadvantage dun mga kamots is kailangan nating habulin yung timeline para asikasuhin yung transfer ownership papunta naman sa pangalan natin mga kamots, no? Unlike before mga kamots na kahit bumili tayo ng second hand na motor, hindi natin kailangan asikasuhin kaagad yung transfer of ownership. Pero dahil sa bagong batas ngayon na double plaka law mga kamots, hindi na po pwede yun. So kailangan nating i-transfer agad o asikasuhin agad mga kamots yung transfer ownership within 5 days. Ay inuutos dito sa panibagong batas na ito, which is the Motorcycle Crime Prevention Act. Well, ang Motorcycle Crime Prevention Act ay tinitignan ding disadvantage mga kamots na mga wala pang plaka until now. Ayon kasi sa Section 7 ng Motorcycle Crime Prevention Act, sinasabi doon mga kamots, kapag ka nahuli ka na nagmamaneho ng mga motorsiklo na wala pang plaka, pwede ka magmulta. Well, wala pa tayo exactly information regarding doon sa pinakabagong multa mga kamots, no? Kapag ka nahuli tayo na gumagamit na wala pang plaka sa mga motor natin. So itong double plaka law mga kamots is disadvantage lalo-lalo na sa mga wala pang plaka, yung lalo-lalo na sa mga hindi file number pa lang ang mga nakalagay sa mga motorsiklo. Well, tingin ko mga kamots, kaya siguro kinonsidera ng mga mambabatas na huwag tayong i-require mga kamots na maglagay ng pangalawang plaka sa mga unahan ng mga motorsiklo natin, dahil nga sa bagal ng proseso ng paggawa at pag-distribute ng plaka ng LTO. So as of now kasi mga kamots, malaki pa rin talaga ang backlog ng LTO hinggil sa paggawa ng mga license plates para sa mga sasakyan at mga motorsiklo. As of 2025 yan mga kamots, malaki pa daw talaga ang backlog. Kaya naman dito sa Motorcycle Crime Prevention Act, hindi na tayo nare-require mga kamots na maglagay ng pangalawang plaka sa ating mga motorsiklo. Kasi nga, as isang plaka nga lang, hirap na maibigay ng LTO. Dalawang plaka pa kaya kada isang sasakyan mga kamots o kada isang motorsiklo. So mas lalong mahihirapan ng ahensya na mag-provide ng plaka, lalo na kung gagawin itong dalawa. To be perfectly honest mga kamots, gaya ng sinabi ko sa inyo, hanggang ngayon si Blacky Beat, wala pa rin plaka galing sa LTO, MB file number pa rin yung gamit natin, no? So 5 years na si Blacky Beat mga kamots, hanggang ngayon wala pa rin siyang original plate from LTO. So yun yung advantage and disadvantages mga kamots ng Motorcycle Crime Prevention Act o double plaka law. Well, kapag naisabatas na itong Motorcycle Crime Prevention Act na to mga kamots, wala naman tayong dapat alalahanin. Hindi naman natin kailangan matakot. Kasi ginawa lang naman itong batas na to para kahit paano yung maibsan mga kamots yung mga traffic violators sa kalsada mga kamots. Higit sa lahat, mapadali yung pag-trace mga kamots ng mga motorsiklo na ginamit sa krimen. Motorsiklo kasi yung pinakamadaling gamitin. Yun yung mga paboritong gamitin talaga ng mga masasamang loob, lalo na dito sa Pilipinas. Kaya naman nakaisip ng solusyon ng ating mga mambabatas
para kahit paano ay makatulong sa lumulobong suliranin dito sa ating bansa na kinasasangkutan ng mga motorsiklo. Well, as I mentioned earlier, it's just a matter of time na lang hinihintay mga kamots para maisabatas na itong Motorcycle Crime Prevention Act. So, well, sana nabigyan ko kayo ng idea mga kamots regarding sa Motorcycle Crime Prevention Act or Doble Plaka Law. So, abangan nyo pa sa mga susunod na video natin mga kamots. Tatalakayin naman natin ang pinakabagong steps mga kamots, pinakabagong steps o procedures sa pagta-transfer ownership ng mga second hand na motor na binili nyo ngayong 2025. So abangan nyo yan sa susunod nating video mga kamots, no? So muli maraming salamat sa inyo mga kamots. Hanggang dito na lang, stay safe, ride safe always.